Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas at sa naging laban nga nila kontra sa New Zealand. Ito nga, good news, ang ating mga local player ipinakita ang kanilang lakas at talaga namang nag-step up kontra New Zealand. At ito naman ang tanong ng lahat, bakit nag-off night itong si JB? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Natalo man tayo kontra New Zealand, marami naman ang natuwa at hindi naman talaga totally nadismaya sa naging performance ng ating Gilas Pilipinas dahil unang-una lumaban tayo hanggang dulo, tapos yung mga local player natin ay nagpakita ng lakas at talaga namang nakipagsabayan sa mas matatangkad na player ng New Zealand. At syempre hindi tayo napulaan na puro umaasa tayo kay JB dahil all local player talaga yung naging effort. At magandang sinyalis nga yan na ibig sabihin lumalakas na nga ang ating national team, lalong-lalo na ang ating mga local player. At tama rin ang naging rotation ni Coach Tim Cone pagdating sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kaya naman magagamit nga natin yan, yung lakas ng ating mga local player kapag nakaharap natin ang Australia. At kung atin yang titignan yung mga top scorer, syempre nandyan si Dwight Ramos na kumamada ng 16 points, 8 rebounds, 1 assist at 1 block. At si AJ Edu na may 5 points pero halimaw sa rebound, may 11 points at 4 assists at 3 block. At gayon na rin itong si CJ Perez na kumana ng 15 points, 3 rebounds at 3 assists. Maganda rin ang nilaro ni Quintin Millora Brown na umiscore ng 7 points, 5 rebounds, 2 assists. At ito ngang bagong balik na Gilas na si Juan Gomez Diliano na umiscore ng 10 points, 1 rebound at 2 assists. So far maganda talaga ang naging scoring ng ating mga local player. Ngunit yung ibang Gilas players ay medyo off night nga talaga, pero okay lang, at least yung mga iba ay nag-step up at nagpakita ng lakas. At maganda rin yung game plan ni Coach Tim Cone dahil unang-una pinahirapan talaga natin yung New Zealand at hindi nga tayo natambakan, at gayon na rin yung depensa natin sa kanila ay ramdam na ramdam ng New Zealand. Kaya naman sasabi nating napakaganda at napakagaling ng ginawa na game plan ni Coach Tim Cone. Ang naging problema nga lang ay nag-off night itong si Justin Brownlee na alam nating lahat na siya yung go-to guy o sa mga crucial minutes. At sa mga crucial game, ito talaga yung inaasahan ng Gilas Pilipinas. Ngunit wala tayong magagawa dahil off night talaga at hindi talaga para kay Justin Brownlee yung laban sa New Zealand. Pero sa tingin ko naman ay babawi itong si Justin Brownlee kapag nakaharap natin ang Australia sa March 1. At masasabi natin kayang-kaya ng Gilas Pilipinas ang lineup ng Australia dahil nung nakaharap nila kanina, yung Guam ay hindi nga nila magawang matambakan. At talaga namang nakipagsabayan sa kanila yung Guam at hindi rin nila inaasahan yun na masasabayan sila ng Guam dahil natapos ang laban sa final score na 93-80. 13 lang yung tinambak nila dito sa Guam. Ngunit aminin man natin na siguro kung naglaro itong si Kai Sotto, may chance talaga tayong manalo kontra sa New Zealand. Ngunit move on na tayo dahil mukhang hindi na talaga maglalaro itong si Kai Sotto para sa Gilas, lalong-lalo na sa third window. At sa magiging laban nga ng Gilas kontra Australia sa March 1, well, yung mga local player nga natin ay maganda ang ipinakita, kaya naman advantage yan para sa atin. At masasabi nating sasabay talaga yung mga local player natin. At sana wag nawang maulit yung nangyari noon na nagkaroon ng gulo. At syempre nandyan pa rin yung ating mga 6-man ng ating mga Gilas Pilipinas fans na handang sumuporta at sisigaw ng laban Pilipinas Puso. At sa mga nagtatanong kung makakwalify pa ba tayo sa susunod na round, ito nga ang sagot. Ang sabi nga dito, kapag natalo natin ng New Zealand or ang Australia, kaya naman must win situation na kailangan nating matalo ang Australia. Ngunit ang Guam naman, kapag natalo pa sa New Zealand, well, pasok talaga tayo. At sa tingin ko naman ay pwedeng matalo ang Guam sa New Zealand. At alam nating lahat na 2 beses din nating tinalo itong Guam, kaya naman malaki ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na umabot tayo sa susunod na round. At sa ngayon nga ay number 2 ang Pilipinas, number 1 ang Australia na may record na 3-0, ang Gilas o Gilas Pilipinas 2-1, ang New Zealand 1-2,
Ang Guam 03 mukhang laglag na talaga ito dahil 3 kupunan lang ang mag-a-advance sa susunod na round, kaya naman safe na safe at pumapabor pa talaga sa atin ang lahat na nangyayari at safe pa ang ating Gilas Pilipinas dahil pangalawa pa rin tayo sa ranking ng Group A.